Mga brothers, welcome back sa ating motorcycle review. At ngayong episode, pag-uusapan natin ang first ever cruiser bike na inline 4 na pinroduce ng Benda Motorcycle at dinala dito sa Pilipinas. Ito nga yung LFC 700. Pero bago tayo magpatuloy mga brad sa mga naisuportahan ng ating YouTube channel at Facebook page, baka naman po pwede nyong i-like ang ating episode para sa konting suporta. At maraming salamat na agad. Kaya mga brad, let's go sa go! Get ready. Drop the beat. Good news mga brothers on the wheels dahil po affiliate na tayo sa Shopee sa YouTube. So pagka pumunta po kayo sa ating YouTube channel na nandyan na sa description ng video, pwede nyo na pong ma-avail ang ating mga binibentang products from Shopee, especially ang ating riding jersey from Premium Gears at ang iba pa nating mga ginagamit na moto gears sa pagmumotor. Alright, at ang matindi pa rito mga brothers, magkakaroon kayo ng 20% Shopee vouchers pag nag-spend kayo ng 600 pesos to maximum spend na 4,000 pesos. O, di ba? Napaka-wow ang deal sa Shopee. So mga brad, i-click nyo na ang products natin sa mga video natin sa YouTube para ma-avail nyo yan. At happy shopping sa Shopee. Very massive and imposing nga ang body design nitong LFC 700 Pro ng Benda Motorcycle Philippines. Marami rin nagsasabi, ito daw parang motor ni Batman dahil sa sobrang laki at sobrang lapad ng gulong nito. Alam nyo, nang dinangkal ko yung gulong nito sa likod mga brothers, halos umabot ng 1.5 dangkal ng aking palad. At meron nga yung tire size sa likod na 310 by 35 at 18 inches na wheel mags. Grabe, napakalapad nito. At habang nasa harapan naman natin, meron tayong tire size na 130 by 70 at 19 inches naman na wheel mags, no? Kung titignan natin yung mismong motorsiklo, very futuristic yung kanyang pagkakagawa. At nakita ko pa nga sa ibang video, nag-o-open pa nga yung side fairings niya, parang spoiler ang datingan. Mapapansin nyo rin dyan sa harapan na wala siyang bilog na headlight. Yung nakikita nyo dyan mga brothers, parang turbine niya yan. Dyan po pumapasok yung hangin papuntang makina, just like sa mga sports bike na makikita natin, no? At dito sa harapan mga brothers, meron po itong KYB upside down fork na front suspension. Napakataba po niyan. At meron po itong double disc brake sa harapan na merong tagpo 4 piston pad caliper na naka-radial mounting, o which means yung pang karera yung style ng kanyang preno. At hindi lang yan, nilagyan na rin to ng ABS for the safety natin sa braking. Yung mismong headlight niya naman mga brothers ay nandyan sa mismong taas ng cowling ng assembly. Yan po yung headlight niya, no? And then yung ating park light dito mga brothers ay nandyan naman sa gilid ng kanyang fairing. So, di ba, kakaiba. Nakalimutan ko lang kung saan banda yung turn lights. I guess ito na rin mismo dito sa daytime running lights niya na magbabago yung kulay niya kung sakaling sumisenyas ka na. Di ba, kakaiba yung approach na ginawa rito ng Benda, no? Dito naman sa likod, very sexy ang datingan nito. At ito nga, haharap na sa inyo rito yung malaking gulong na mas malaki pa sa mga auto nyo mga brothers. Ayan, no? Yung taillight natin dito, basic lang siya na parang strip ang datingan. LED po yung taillight natin dyan. At wala po siyang mismong rear fender, no? Naka-split po yung fender nito. Kasama na rin dyan ang plate holder, no? Yung turn lights natin nasa mismong fender niya na nakahiwalay at meron na rin niyang reflector. At tignan nyo naman yung kanyang swing arm, aluminum made po yan mga brothers. At kadena po ang final drive nitong cruiser na ito. Naka disc brake na rin ang likod natin dito at meron na rin itong features ng ABS at syempre pa sinamahan na rin yan ng Benda ng traction control for the safety natin sa daan. Tsaka yung caliper dito na ginamit mga brad, naka Brembo na yan, talagang hindi nila tinipid yan, tignan nyo. In dimension mga brothers, pag inupuan natin itong si LFC 700 ng Benda, medyo malapad yung kanyang
handlebar o wide siya mga brothers, no? Pang talagang mga malalaking tao, yung mga macho matitipuno, no? Pag ako kasi sumakay dito para akong lamok no? So meron siya mga bigat mga brothers na 287 kg. Dry weight pa yan mga brothers. So ibig sabihin wala pa dyan yung engine oil at saka yung full tank ng mismong motorsiklo. So bibigat pa yan, siguro baka maging 290 plus na yan. And for the seat height mga brothers, mababa lang ito na 695 mm. At bago ko nga pala makalimutan, no, naka-electronic po ang suspension nito sa rear. So ibig sabihin mga brothers, nag-auto adjust siya, depende po sa taas ng rider yan. At pagka sinide-stand nyo po, babalik po siya sa original height niya. Ayan. Yun yung isa sa mga nagpaastig sa kanya pagdating sa kanyang suspension mga brothers. At meron itong ground clearance mga brad na 160 mm above minimum naman. So tamang-tama ito sa mga kalye dito kahit cruiser bike siya, no? At meron tayo rito mga brothers na wheelbase na 1,720. So expected na po natin dito na medyo may kahirapan ito U-turn o mahirap talaga siya. At isa pa, medyo challenging din ang cornering nito dahil may kalaparan nga ang gulong nito sa likod, no? Meron tayong ditong fuel tank capacity mga brothers na merong laki na 17 liters. Aba, para ka pala ditong nagpagasolina ng isa ng maliit na sasakyan no, sa laki ng gasolina mga brothers. At wala pa nga tayo nitong fuel consumption mga brothers since hindi pa naman natin ito napupull test ride. Kaya Benda Motorcycle Philippines, baka naman pahiram. Punta tayo ng cockpit mga brothers. Ito nga yung sinasabi ko, naka low rise handlebar itong motorsiklo, no? And I guess pwede natin pa-customize siya na taasan ng konti, lagyan ng riser para sa mga may iksing reach na katulad ko. Naka N-bar po ang ating side mirror dito, na quality ang pagkakagawa. At may kasama na rin dyan ang mga quality switches pagdating sa manibela. Sa kaliwa, nandyan ang busina, left and right, low beam at saka high beam. Nandiyan na rin ang mismong control pagdating sa ating panel, no? At meron tayo ritong quality na brake levers mga brothers. Sa kanan naman, nandiyan ang ating kill switch, on and off ng ating ilaw at electronic starting. And of course, nandiyan na rin ang ating hazard switch. Ang ating handle grip dito ay may kalakihan na rin para sa mga large at extra large na kama. At tingnan naman yung finishing ng kanyang ibabaw dito ng tangke. Napaka premium mga brothers, na talaga namang nagmamaneho ka na isang halimaw na cruiser bike. Of course, malapad ang upuan nito, kaya naman ino-offer nitong LFC 700 ng Benda ay isang comfort pagdating sa isang riding. Single piece lang po ang upuan nito mga brothers. Ayan, no? At napansin ko dito parang ordinary lang yung seat upholstery na nilagay ng Benda. Anyway, pwede nyo naman din palagyan yan ng mga genuine na leather kung gusto nyo para magmukhang classic palalo ang datingan, no? Pero pwede nyo rin man munang gamitin habang hindi pa naman lumuluma, no? Wala na itong grab bar dito mga brothers dahil nga isa itong performance cruiser bike ang datingan niya. Kaya naman nananatili na sporty look ang seat setup nito mga brother. Sa dami ng cruiser bike na na-review ko mga brothers, ito lang ata ang nakita ko naka inline 4 na makina. Mostly kasi pagka ganitong configuration ng makina, sa sports bike lang natin ito makikita. Pero ang ginawa ng Benda, talaga namang napaka crazy mga brothers. Nilagay nila ang isang inline 4 na merong displacement na 676cc to be exact mga brothers, no? Kaya naman pagka tumunog talaga ito, talagang napakabalasubas o napakabarumbado mga brothers. Meron nga itong horsepower na 77.8 horsepower na may RPM na 10,050 RPM at kaya naman itong umarangkada ng 16 Nm of torque at 8,000 RPM. Mataas ang compression ratio nito mga brothers dahil inline 4 nga ito na umaabot na 11.6:1, kaya naman naka water cooled ang kanyang cooling system pagdating sa makina. Ang valve train nito mga brothers ay twin cam na rin o yung tinatawag nating double overhead cam, kaya naman talagang we expect na malakas talaga ang makina nito mga brothers. Syempre pa naka fuel injected
na rin ito mga brothers. At meron na lang electronic starting pagdating sa makina. 6-speed manual transmission nito mga brothers na ang kanyang pattern is 1 down 5 ups. Ang neutral nito is nasa gitna po ng primera at segunda. At meron na rin itong sleeper clutch and assist for the smooth shifting natin habang minamaneho. Ang kagandahan pa rito mga brothers, kahit mabigat siya mga brothers, meron naman itong aluminum frame chassis at kasama na rin ang swing arm nito na aluminum made na rin. O diba, kita nyo naman, napakaangas. Kaya ito, yung makina nito mga brothers, tignan nyo, pakinggan nyo ang ating sound check. Hindi pa nga natin ito test ride review mga brothers sa ginawang content moto ng Mitsukoshi, dahil nga itong unit na nire-review natin ay consider na sold na po ng dinisplay nila sa Makina Moto Show 2025 dyan sa MOA mga brad. So ganun katindi, no? Ganun kaatat-atat yung mga nakakita nito mga brothers, binili agad. At pwede na kayo magpa-reserve mga brad. Meron itong presyo na 630,000 pesos mga brad. At kung ako tatanungin nyo, para sa akin napakasulit na ito. Wala itong katulad, no? Pagka binili nyo itong cruiser na ito, kakaiba ito kasi ito lang naman inline 4 na performance cruiser bike. Kumbaga pagka binili nyo ito, kayo lang ang meron nito dito sa Pilipinas o iilan lang mga brothers. So mga brad, mag-PM kayo kung interested kayo kumuha ng motor na ito, no? At para po ma-assist kayo, cash man yan or financing, at ipapasok po natin yan sa YL Finance. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang halimaw na cruiser bike ng Benda. Ito nga yung LFC 700. At syempre, comment nyo na rin ang location nyo kung saan kayo mga brad, para nalalaman ko hanggang saan nakakarating ang ating mga video. At dahil dyan, maraming salamat kaagad. Sakits tayo dahil marami pa tayong re-reviewin na motor na nakita natin dyan sa Makina Moto Show na ginawa last month. So ride safe and cheers!